Kasabay naman ang paghingi ng Ombudsman ng counter affidavit kay Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal, sinagot ng isang House Prosecutor ang pangamba na i-dismiss ang kaso laban sa Vice Presidente. Kumuha tayo ng detalye kay Jap Regala live mula sa Batasang Pambansa. Jap! Princess, kanina nilinaw ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang posibleng maging epekto kung sakaling hindi matuloy ng Ombudsman ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Inihayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Joel Chua na hindi makakaapekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kasong inihain ng komite ng Kamara sa Ombudsman sakaling ibasura nila ito. Hindi naman hihina, pero sabi ko nga, kagaya po ng binanggit ko kanina, ay iba po yung timbang ng dalawa. Giit pa ni Chua, magkaiba ang aspeto sa dalawang issue. Yung isa, ang kinukonsider po doon yung criminal aspect. Dito sa impeachment, ang kinukonsider dito ay yung conduct. Ang hinihir dito is yung conduct ng ating Vice Presidente. Nilinaw rin ni Representative Chua na walang jeopardy sa kaso. Para pumasok sa double jeopardy, dapat na ano ka na muna, na-arraign ka na . So, hindi naman to papasok sa double jeopardy. But, of course, it will create an impression to the public, di ba? So, yung impression sa public ang medyo hindi natin alam kung ano yung magiging epekto nito. Sa kabila nito, umaasa rin si Chua sa patuloy na paggulong ng investigasyon. Tayo naniniwala na sana gampanan ng Ombudsman ang kanilang tungkulin. Samantala, nag-iwan naman ng mensahe si Chua kay Vice President Sara Duterte na nasa ibang bansa sa gitna ng mga isyong kinakaharap nito. Happy trip! Princess, matatandaang nauna nang nagbigay ng mensahe ang palasyo at tagapagsalita ng Kamara kaugnay sa paglipad ng bise sa Qatar, the Netherlands, Malaysia at kahapon ay sa Australia. At yan lang muna ang update dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News. Maraming salamat, Jap Regala.